Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, at welcome sa Debaters Convention. Meron tayong debate ngayon, September 4, 2021. Ang topic is patutunayan ko na si Jesus ay ang Alpha at ang Omega. So, ang ating affirmative dito si Brother Fernando Camacho ng SDA. Negative naman si Imam Ali Sultan ng Islam. At ang ating setup na debate ngayon, 10 minutes first presentation. At ang ating pagtatanong 7 minutes at 5 minute na conclusion. At bago tayo magsimula, syempre alam na nila yung ating rules, no? So tatanungin na lang natin yung dalawa kung sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa ating standard debaters convention rules. Bro Fernando, di matinig, nakamute ka ba? Sorry. Yes, sumasang-ayon po. Okay, at yung ating negative, sumasang-ayon din ba sa ating standard rules? Yes. Okay, so that is the confirmation. At before natin simulan, syempre pakilala ko muna yung ating dalawang magiting na mandirigma or mandidebater. Ayan. Unahin ko na yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Opo, sa panig po ng Seventh-day Adventist Church, ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., tumatayo pong affirmatibo sa paksang ang ating Panginoong Jesus ay Alpha, Omega. Okay, at ang ating negative din, pakilala ka, kapatid. Ako naman po si Imam Ali Sultan, isang Muslim. Ang layunin ko sa pagsali ko ng mga ganitong debate ay para maihayag ang Islam. Yan lang po. Ayan, at simulan na natin yung ating debate. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmatibo at yung inyong time ay makikita sa screen. So 10 minutes. First stand, time start now. Okay, isa pong malaking karangalan muli sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, na muli pong tumayo, no, sa panig ng katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang tinutukoy na Alpha at Omega sa banal na kasulatan. Ano ho? At sa akin pong pagtatayo at mga pagsagot mamaya, hangad ko po na ang Diyos ang siyang patuloy na maluwalhati, ang kanyang dakilang pangalan ang lubos na maitaas. At gayon din, atin ding pinasalamatan ang kabuuan ng Debaters Convention at lalo tigit kay kapatid na Rasha Vista, na siya pong tumatayo ngayon muli na moderator at timekeeper. Ayan. At bago ako magpatuloy, kino-congrats ko muna ang kapatid na Rasha sa pagkapanalo niya sa debate kanina doon po sa kanyang kausap na Islam. Ano? At ngayon ay tumatayo naman ako sa paksang ito. Ang kaharap din natin ay isa pong Muslim sa pananampalatayang Islam. Okay? So, sa akin pong pagpapatiuna ng pagtindig, nais kong maunawaan po ninyo, mga kababayan, mga kapatid,
na sa buhay pananampalataya natin ito, maraming mga tao ang hindi lubos na nakakakilala sa atin pong Panginoong Hesus. Sapagkat ibang Hesus ang kanila pong kinikilala. Ibang Hesus ang kanila pong natutunang ipagtanggol. May ganitong sinasabi sa atin. Buhat sa 2 Korinto Kapitulo 11, talata po'y 4. Sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sino mang dumating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuturo ko sa inyo. Maraming mga tao ang tinanggap na aral, hindi aral ng Biblia. At ito ay tinatanggap naman ng marami. Subalit tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi tayo kabilang doon sa mga nangamamali sa pagkakilala sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya marami talagang nag-aaral, nagsusuri ngayon. Hindi nila lubos na maunawaan ang katotohanan ng pagiging alpha at omega ng ating Panginoon. Sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, talatang 7, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Sadya po talagang maraming tao hindi nakakaalam sa pagdating sa katotohanan. Kaya sa pagkakataon pong ito, ang ating pong kaibigang Ali Sultan na napakabait, at napakamaginoong kausap, ay atin pong Bible studyhan. Ipapaalam natin sa kanya yung katotohanan ng nilalayo ng Diyos na kanya pong maunawaan. Umaasa tayo na darating ang panahon, sa ganitong uri ng pag-usap ay makasama natin siya sa pananampalataya. Sa Kapitulo 29, talatang 24 ng Aklat ng Asaya, ang sabi rito, makauunawa ang naligaw na espiritu. Ayun, darating ang araw, talagang makakaunawa rin sila kapag ka niloob nila na mapunta talaga sa buong katotohanan. Kaya ang wika sa atin, sila anyang nangamamali sa diwa, darating sila sa pagkaunawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, 10:16 mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diring-dinga ang aking tinig at sila magiging isang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Sino po ang nagsasalita? Ang Alpha at ang Omega. Ngayon, anong karapatan natin? Bakit aaralan natin, Bible studyhan ng kapatid na Ali Sultan, 10 na mga kaibigan nating Islam? Sabi sa Kapitulo 13, talatang 11 ng Mateo, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng karenang langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Ano dahilan? Bakit tayo nangangaral? Sapagkat ang katotohanan ipinagkaloob sa atin. Ano katunayan ng ating Panginoong Kristo? Siya ang Alpha at ang Omega. Ganito ang ating mababasa buhat sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig na buhay. Sino po ang nagsasalita rito? Wala hong iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang sabi niya? Ako ang Alpha at ang Omega. Ano pa? Ang pasimula at ang wakas. Yun hong katagang pasimula at ang wakas, yan din ay nangangahulugang siya ang una, siya rin ang huli. Na yung mga katagang ito, hindi tumutukoy ng ating Panginoon ay mayroong starting point ng pag-iral sa kanyang kalagayang Diyos. Hindi naman tayo tutol na mayroong bahagi ng ating Panginoon na mayroong pasimula. Yun yung kanyang kalagayang tao. Kaya uulitin natin kung ang magiging daloy ng pagpapaliwanag ng ating pong ustad ay patungkol sa kalagayang tao ng ating Panginoon na mayroong Hesus na tinuli, ipinanganak ni Maria, na bayubay sa krus, wala po tayong tutol doon. Doktrina natin yon. At hindi po yan makatutulong para gibain ang ating pong paninindigan. Sapagkat ang paksa, ang tututulan ng kapatid na Ali Javier,
ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ang Alpha at ang Omega. Kaya lang, sa pagkakataong ito, mariin na binabanggit sa atin ng Kapitulo 21, talatang 6 ng Apokalipsis, siya po talaga ang Alpha at ang Omega. Dagdag pa riyan, sa Kapitulo 1, talatang 8, sabi pa ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya pag pinag-uusapan to, pagiging Alpha at ang Omega, yan po ay tumutukoy rin sa pagiging Panginoong Diyos ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ano pa sabi? Ngayon at ng nakaraan, at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag mga kapatid ang ating Panginoon bilang Alpha at Omega na Panginoong Diyos, no, siyaan niya yung ngayon at ng nakaraan at sa darating. Pansinin niyo, katulad rin ng pagpapakilala sa ating Panginoon, mababasa natin sa Kapitulo 3 sa talatang 8 ng Hebreo. Ang sabi po'y ganito, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, magpakailanman. Napansin niyo ho, magkasuwato yung dalawang talata. Sapagkat katotohanan, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang Alpha at ang Omega, o tinatawag na una at huli. Ano? Katulad ng aking pong sinasaysay, pag nakakarinig kayo sa Biblia ng una at huli, hindi nangangahulugan niya na unawain natin sa pantao nating kaisipan, kundi sa pamantayan ng Biblia. Kapag sinabing Alpha at Omega, una at huli, pasimula at wakas, yan po ay tumutukoy sa kalagayang Diyos na walang starting point sa kanyang pag-iral sa kalagayang Diyos. At yan din ay nangangahulugang wala siyang katapusan. Ngayon, isa pang talata na nagpapatunay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang Alpha at ang Omega. Ganito ang ating mababasa buhat sa Kapitulo 22, talata namang 13 ng Aklat ng Apokalipsis. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kinumpleto ho mga kaibigan, mga kapatid, ano? Siya raw pong Alpha at ang Omega, siya yung una, siya rin yung huli, siya yung pasimula, at siya rin po ang wakas. Ano? Tulad ng aking sinabi, unawain natin ito sa konsepto at kaisipan ng isang manunulat na Hebreo na ayon sa kanilang pagkaunawa, tumutukoy ito sa kawalang starting point ng pag-iral sa kalagayang Diyos. Ano? At wala rin pong katapusan sa kanyang pag-iral. Sapagkat meron pang pagbabanggit sa atin, mga kapatid, buhat sa dito naman sa isang salin ng Biblia, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Tapos may open and close parenthesis, the before all and the end of all. Kaya, no? Kaya nga, kapag kaunawain natin ito, sa diwa ng Biblia, ay hindi tayo mananangan sa kaisipang mayroong starting point, no? Ang pag-iral ng ating pong Panginoon. Ang meron lamang starting point, yun pong kanyang kalagayang tao. Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ano? Yan. At maliwanag po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Katulad rin po yan ng binabanggit sa Isaiah 48, talata pong 12. Ano po ang sabi? Inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin. Thank you, ako ang una, ako rin ang huli. Sino po yung nagsasalita rito? Ay dilit iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang kinakatigan po ng terminong ako nga. Kaya kung ang pagbabasihan natin yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon bilang merong starting point, ito po panahon pa ito ng lumang tipan. Hindi pa siya nagkakatawang tao rito. Pero mapapansin ho natin, ay umiiral na siya at nagpapakilala ng ako nga, ako ang una,
ako rin ang huli. Saan natin mababasa yung terminong ako nga na ginamit ng ating Panginoon sa Kristo? Yan po'y mababasa natin buhat sa Kapitulo 8, talatang 58 ng Aklat ni Juan. Ano po ang wika? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Sino po ang nagsalita? Ang ating pong Panginoong Jesucristo, na siya pong Alpha at ang Omega, na siyang ring binabanggit sa Isaiah, na una at huli. Kaya napakalinaw sa aking pong presentasyon na ito, na naitindig ko po ng napakalinaw ang pagiging Alpha at Omega ng ating po Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa pagtindig ng ating kapatid, napatunayan po niya at bumasa siya ng malinaw na kataga sa Biblia. Hindi lamang sa Quran, kundi maging sa Biblia, ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya si ako nga. Ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya yung Alpha at Omega na binabanggit doon sa aklat ng Apokalipsis. Patunayan rin po ng ating Panginoon hindi umiiral sa kalagayang Diyos, sa lumang tipan. Ayan. Kaya meron po tayong 3 assignment na bibitawan sa kanya. Patutunayan niya at babasa siya ng malinaw sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo hindi siyang Alpha at Omega. Then, patunayan na hindi umiral ang ating Panginoong Jesucristo sa lumang tipan. At then, bumasa siya sa Quran. Okay, salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Imam Ali Sultan ng Islam, 7 minutes bro. Your time start now. Unang tanong, sabi mo si Jesus ang pasimula at una at wakas. Ang tanong ko, si Jesus ba ay anak ng tao? Yes sir, tinawag po siyang anak ng tao, isang titulo na nagpapatibay na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ayan, kapag ka narinig naman natin, anak ng Diyos, nagpapahiwatig naman yun na siya ay talagang Diyos. Kaya yung pong anak ng tao at anak ng Diyos, pareho niyang titulo sa dalawa niyang magkaibang kalagayan. Yan po sagot natin, kapatid na Ali. Okay, inamin mo si Jesus ay anak ng tao. Ibig sabihin, ipinanganak siya ni Maria. Kung Opo. ganon, Sorry. paano mong sasabihin na siya ang una? Siya ang simulan? Siya pala ay ipinanganak ng tao. May pinagmulan. Opo, ganito po ang ating mababasa. Buhat sa aklat ng Mikas Kapitulo 5, talata po ay 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Meron daw pong lalabas doon sa Bethlehem Ephrata, na ang pinagmulan, buhat pa ng walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo po yon. At siya po ay lumitaw sa Bethlehem sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Next Yan po question. sagot natin. Question, sabi mo si Jesus ang Panginoong Diyos. Ang tanong ko, mayroon bang propeta na kumilala kay Jesus na Diyos niya si Jesus? Meron po. Meron po. Doon sa aklat ng Isaiah, sa Kapitulo 48, talatang 12, 13 at 16, kinilala po nila ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos na manlalalang na isinugo ng Ama. Kaya kung ang tanong nyo, meron bang propeta? Meron po, isa pa riyan, si Moises. Sa kanyang pananalangin, sa 9:26 ng Deuteronomy, ang kanya pong dinadalangin na diyan, walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Okay, sabi mo si Jesus ay manlalalang. Naglatag ka ng verse na sinabi ni Jesus, ako I am creator.
Opo, mamaya po sa part ko, no, kasi nasa panahon tayo ng question and answer. Okay, question. Sabi mo si Jesus ay ang kalagayan niya ay Diyos. Ang tanong ko, sinabi ba ni Jesus na Diyos siya at sambahin siya? Yes, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na siya po verbatim ay Diyos at siya ay sasambahin. Meron po tayong mababasa. Yan po pansamantala nating tugon. Pakilatagang verse. Pag-uutos po yan, kapatid. Question and answer muna tayo. Okay. Ay, sabi mo, nagkatawang tao si Jesus. Maglatag ka ng verse na sinabi ni Jesus, ako si Jesus, nagkatawang tao. Okay. Yun pong verbatim na nasa bibig po ninyo, hindi yan ang ating mababasa sa Biblia. Kundi, yung nasa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talata pong 14, na ang sabi, nagkatawang tao anya ang berbo. Yan. At tumahan sa gitna natin. Ano kalagayan ng berbo? Bakit siya nagkatawang tao? Pag inakyat niyo po sa 1:1, ang berbo ay Diyos. Kaya tunay na mayroong Diyos na nagkatawang tao, na mayroong dual nature, yan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Kung berbo, ang kahulugan niya ay salita, maaari bang yung galing sa bibig ng Diyos na salita niya ay pwede rin maging Diyos? Opo, ang ating pong Panginoon Jesucristo, yung pagiging berbo po niya diyan, yan po ay espesyal na panawag po sa Kanya. Espesyal po yung titulo na Kanya pong ginagamit. Hindi yan yung katulad ng salita na kagaya sa atin. Kasi yung kagaya sa atin, ang tawag dyan, nemra, hindi po yan berbo. Ano ho? At ang ating Panginoon, nasa kalagayang Diyos, nagkatawang tao. Sabi doon sa Juan 1:10, ay naparito sa sanlibutan, kaya lang, Next question. ayaw siyang tanggapin at kilalanin ng mundo. Question. Sabi mo, ako nga, binanggit mo yung bago ipanganak si Abraham, ay ako nga si Jesus. Ang tanong ko, mayroon bang verse na sinabi ni Abraham, Diyos niya si Jesus? Opo, meron po. Meron po. Yung pong kausap ni Abraham, doon sa lumang tipan, si Jesus po yan, kapatid. Yung pong kahit yung naglabas sa Egypt, si Jesus din po yan. Yung lumika sa tao, kila Adan at Eva, siya po ang aktual o aktibong lumika sa tao. Kaya hindi lang sa panahon ni Adan, bago pa likhain ang tao, umiiral ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Again, ang question ko, mayroon bang verse na sinabi ni Abraham na Diyos ko si Jesus, sambahin niyo si Jesus, Diyos siya? Okay. Yung verbatim na nasa bibig po ninyo, hindi yan ang ating mababasa sa Biblia. Ano ho? Kundi, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Hesus mismo. No? Di na ako lalayo ng talata. Sa Juan 8:58, sabi ng ating Panginoon, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ay ano ibig sabihin po noon? Di bago pa lumitaw si Abraham, ang ating Panginoon Jesucristo na, then Juan 1, talatang 3, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo, nilalang ang lahat ng bagay. At time na. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative at shout out sa mga nanonood at kay Mac Tibor, shout out sa iyo bro. Okay, kay Bro Noel, kay Mandora Pizol, ayan. So proceed ka bro sa iyong 10 minutes na unang pagpapahayag ng ating negative sa topic na patutunayan ko na si Jesus ang Alpha at ang Omega. Negative dito si Imam Ali Sultan. 10 minutes bro, time start now. Okay, aking presentasyon. Magpuri ako sa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang pagpupuri ay kay Allah lamang.
Ang nabanggit sa Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in qadir. Ang Allah, siya ang una, siya ang simula, siya ang unang-una, at siya ang walang hanggan, akhir, yung huli na walang hanggan. At siya ang kilala, at siya ang lihim, siya ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Ang Allah, siya ang una at huli. Si Jesus ay nilikha niya si Jesus. Nabanggit pa sa Quran doon sa 116, 117, sa araw ng paghukom may itatanong kay Jesus, O Jesus, sinabi mo ba sa mga tao na Diyos ka, pati ang nanay mo ay Diyos din? Isasagot ni Jesus, O Allah, ikaw ang higit na nakakaalam sa akin na hindi ko yan nasabi. Pansinin mo, tumanggi si Jesus. Tumanggi siya na hindi niya nasabi na Diyos siya. Sa 117, sinabi ni Jesus, nung mawala ako, sinabi ni Jesus, ang ipinakilala ko lamang sa kanila ay yung iniutos mo sa akin na makilala kanila na ikaw ang nag-iisang Diyos, Allah. At nung mawala ko sa kanila ay hindi ko alam ang ginawa nila. Ibig sabihin ay hindi alam ni Jesus ang yung paggawa ng pagtawag ng mga tao sa kanya na Diyos siya at sinamba siya. Yan ang nabanggit sa Quran. Kaya itong si Jesus ay mayroon siyang pinagmulan. Kaya hindi siya ang una. Naitanong ko sa kanya. Naitanong ko sa kanya kanina, sabi ko, si Jesus ba ay anak ng tao? Umamin siya, anak siya ng tao. Ibig sabihin, anak siya ni Maria. Kaya doon pa lang, dito sa topic na ito ay tagilid siya kasi mayroon siyang pinagmulan. Kaya umamin siya. Mayroon pinagmulan si Jesus, anak ng tao, ipinanganak ni Maria. Kaya hindi siya ang walang simula. Hindi si Jesus ang walang simula. Ang tunay na Diyos ay yan ang walang simula. Siya ang una, bago pa ang lahat ng bagay, bago pa likain ng langit at lupa, ay naririyan na. Mayroon ng Diyos. Mayroon ng Diyos, Allah. Yan ang tunay na Diyos. Si Jesus, anak siya ng tao. Anak siya ni Maria. Kaya hindi siya ang una. Yan ang mga tanda. Kaya basag na yung sinasabi niya na si Jesus ang una at huli. Okay. Yung nabanggit sa awit 92, yun ay tumutukoy sa Diyos. Ang Diyos ay walang simula at walang hanggan. Yung Diyos na walang simula at walang hanggan, walang hanggang Diyos, ay yun ang tunay na Diyos kasi walang simula. Yun ang Allah. Kasi ang Allah, wala siyang pinagmulan. Hindi siya ipinanganak ng tao. Hindi siya walang nauna sa kanya. Yan ang nabanggit sa Quran na lam yalid wa lam yulad. Yung hindi ipinanganak at hindi nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay walang katulad. Yan ang una at huli. Siya.
Kasi kung sasabihin mo si Jesus ay siya ang una at huli, kung ganun siya ang Diyos. Si Jesus, anak siya ni Maria. Ang nabanggit sa Quran, sa Quran 9:30, sinabi ng Allah, sinabi ni Jesus, ako ay alipin ng Allah. Binigyan niya ako ng aklat na Injil at ginawa niya akong propeta. Doon, napakalinaw doon na si Jesus ay alipin ng Diyos. Kahit sa Biblia, alipin din siya ng Diyos. Sa Biblia, lingkod siya ng Diyos. Sa Biblia, sugo siya ng Diyos. Kaya nagsang-ayon na ng Quran at Biblia. Bakit mo pa tatawaging Diyos si Jesus? Na alipin pala. Mayroon bang alipin na pwedeng Diyos? Mayroon bang lingkod ng Diyos na tawaging Diyos? O yung sugo ay tawaging Diyos? Kaya mahirap yan. Hindi ako makumbinsi sa mga paniniwala ninyo. Mahirap ang sitwasyon mo, Pastor, kung sasabihin mong Diyos si Jesus. Samantalang ang laging bukang bibig ni Jesus ay siya ay sugo. No, pansinin mo yung mga salitan sa Biblia. Sinabi ni Jesus, ang turo ko ay hindi galing sa akin kundi yung nagsugo sa akin. Napansin doon, sugo si Jesus. Yung turo niya ay galing sa nagsugo sa kanya. Ayon pa sa Biblia, sa Biblia, nabanggit din, ang patutuo kung nagpatotoo ako sa aking sarili ay hindi katotohanan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi daw niya, kung gumawa siya ng mga sarili niyang sinasabi ay hindi katotohanan dahil sugo siya. Ayon pa sa Biblia, lalong nakilala ang Diyos, ako'y nagmula sa kanya na sinugo niya ako. Sugo si Jesus. Doon pa sa Matthew 21:11, sinabi ng mga tao, ito si Jesus ay propeta na taga Nazaret. Ibig sabihin, propeta si Jesus. Bakit mong sasabihin na siya ang Diyos? Last 2 minutes. Okay, dito pa sa Lucas 18:18, may isang mama nagtanong kay Jesus, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Doon sa pagsabi ni Jesus na bakit mo akong tinatawag na mabuti dahil walang mabuti kundi ang Diyos. Tumanggi siya doon na Diyos siya kasi hindi siya nagpatawag na mabuti dahil hindi siya Diyos Kaya napakalinaw na yan na hindi Diyos si Jesus, hindi siya ang Alpha at Omega. Kasi kung sasabihin mong si Jesus ang Alpha at Omega, ay para mong sinabing Diyos si Jesus. Kaya maraming talata. Si Jesus ay mayroon siyang Diyos, hindi Diyos si Jesus kasi sugo siya na mayroon siyang Diyos. Sa Matthew 26:39, si Jesus ay lumakad pa dako paroon, siya ay nanalangin at nagpatira pa. Nagsabing, Ama, maaring lumagpas sa akin ang sarong ito, kundi ayon sa ibig mo. Hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Pansinin mo, nagpatira pa, mayroon siyang dinadasalan, mayroon siyang sinasamba, mayroon siyang pinanalanginan, dahil mayroon siyang Diyos. Doon pa sa Hebreo 5:7, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga daing. Siya ay sumisigaw ng malakas, lumuluha sa makapangyarihang Diyos na dininig ang kaniyang panalangin. At time na. Salamat, Brother Rasya. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative Bro Imam Ali Sultan ng Islam.
Dako tayo sa pagtatanong. Syempre, 7 minutes. Time start now. Okay, ang una, opo, thank you, thank you. Ang una ko pong tanong, kapag ba sinabing una at ang huli, ibig bang sabihin yan ay mayroong starting point at mayroong ding katapusan? Yes or no? No, yung una at huli, ang ibig sabihin ng sa Arabic awal at awal pag iniatang sa Diyos ay yun ay walang simula. At yung huli walang hanggan. Diyos siya eh. Yan ang Diyos Allah. Okay, next question. Ayon sa 22:13 ng Apokalipsis, ang ating Panginoong Kristo ang una at ang huli. Tinatanggap mo ba yan? Hindi ko tinatanggap na si Jesus ang una at huli. Dahil si Jesus ay anak ng tao. Si Jesus ay anak ni Maria. Kaya hindi siya ang una. Mayroon siyang pinagmulan. Ipinanganak siya ng tao. Okay, next question. Tama ba na ang nakalagay sa 22:13 ng Aklat ng Apokalipsis, ang ating Panginoong Kristo ang una at ang huli? Tama ba na yan ang nakalagay? Yes or no? Yung nakalagay diyan yung nakalagay diyan. Yes, ngunit mali kung paniwalaan mo yun dahil makakontra doon sa mga ibang talata na si Jesus ang hindi siya una dahil mayroon siyang pinagmulan kasi ang meaning ng una Next question. ay siya ang una, walang Okay. pinagmulan. Next question. Sabi mo, kontra siya sa ibang talata. Saang talata ng Biblia mababasa ng ating Panginoong Kristo hindi siya ang una at ang huli? Saang talata po? Doon mababasa sa talata na si Jesus ay anak ng tao. Doon sa pagsabi na si Jesus ay anak ng tao ay hindi siya ang una. Hindi siya ang simula kasi mayroon siyang pinagmulan. Ipinanganak siya ng tao. Kaya doon mababasa na hindi siya ang una. Kaya kontra diyan sa inilalabas mo na Apokalipsis na si Jesus ang una. Kontra doon. Next question. Okay. Saan mo nabasa na sinabi ni Kristo na hindi ako ang una at ang huli? Saang talata po? Doon pa rin sa mababasa sa Biblia na si Jesus ay anak ng tao. Dahil pag sabihin na anak ng tao ay meron siyang pinagmulan. Ipinanganak siya ng tao. Kaya hindi siya ang una. Mas nauna sa kanya si Maria, yung lolo niya si Imran, sina Abraham, Moises. Uulitin ko po ang tanong para sa kapakanan po ninyo. Saang talata po hinahanap ko, no? Saan hong talata sinasabi ng Biblia na hindi ako ang alpha o hindi ako ang una at ang huli? Saan pong talata yan? Pwede kong maibigay ang talata na si Jesus ay anak ng tao. Ibig sabihin ng anak ng Objection, tao Mr. ay may Moderator. pinagmulan. Ano yung ating objection, bro? Okay. Ang hinahanap ko po yung talata na sinabi ni Kristo na hindi ako ang una at Okay. huli. Yung specific na yun. Saang talata yun? Bro Ali, yung hinihingi ni Bro Fernando, talata, verse, chapter and verse yan sa Biblia. At bago ka, sasagot ka na ba, bro? Or magka-counter object ka muna? Sasagot ako. Proceed. Wala
wala akong mailatag na yung sinasabi mo na tumanggi si Jesus na hindi siyang una at huli. Ngunit mayroon akong mailalatag na si Jesus ay anak ng tao. Gusto mong makita ang talata? Patingnan ko itong Biblia na si Jesus ay Next anak ng question. tao. Okay. Next question. Sabi mo, walang mailalatag na sinabi ni Kristo, ako ang una at ang huli. Ang tanong ko, meron bang talata sa Biblia na sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo na siya ang una at ang huli? Meron ba o wala? Dito sa Quran, mayroon. Siya, yung nabanggit dito sa Quran na huwal awal wal akhir. Mayroon. At saka doon sa 92, nabanggit doon na ang Diyos ay walang simula at walang hanggang Diyos. Kaya doon, yun ang tinutukoy na una at huli. Next question. Alpha at Omega kasi walang simula, hindi ipinanganak. Si Jesus ipinanganak eh. Okay. Kaklaruhin ko para sa mga tagapakinig, ano? Ang tanong, sabi mo kanina, ay wala kang mailalatag na sinabi ni Kristo, hindi ako ang una at ang huli. Ang tanong ko, meron ba naman talata tayong mababasa na sinabi ni Kristo? Sinabi ni Kristo na ako ang alpha, na ako ang una at ang huli. Meron ba o wala? Diyan sa Apokalipsis, mayroon nakasulat diyan. Ngunit ang Apokalipsis yan ay anong tawang sumulat yan. Pero dito sa Biblia, mayroon akong maipakita na si Jesus ay anak ng tao. Doon sa pagsabi ng anak ng tao si Jesus, ibig sabihin anak ni Maria ay parang Next nasabi na si Jesus ay hindi siyang alpha. Okay. Sabi mo, unknown author ang aklat ng Apokalipsis. Ano ang katibayan mo? Meron ka bang referensya na nagsasabi o nagpapatunay na hindi si Juan ang author ng Apokalipsis? Meron o wala? Wala akong hawak na mga referensya. Ngunit alam ko ang karamihan diyan sa Biblia Time. ay mga unknown tao ang sumulat diyan. Okay, so dyan natatapos ang una nating stage ng debate, which is yung ating first stand at saka yung ating first cross. At dako tayo sa ating comment box. Shout out sa inyo dyan. Lalo na kay Mac Tibor. Ayan. Sabi niya ay marami daw siyang natututunan sa ating programa, lalong-lalo na dito sa Debaters Convention. Kaya mabuhay ka kapatid na Mac Tibor. Ayan. At kay Honey Liza Bernardo Landringan, magandang gabi sa lahat. Ayan, magandang gabi din. At sabi ni Mandora Pisol, baka wala nang pambili ng lipstick si Fernando. Ayan. At sabi ni Esli Quezon, yung bang Jesus ng Quran at ng Biblia pareho lang ba? Jesus Kristo din ba ang tawag ng Quran o Jesus na anak ni Maria lang lagi? Ayan. Shoutout din kay Ezra Ezekiel. Sa wakas nakita ko ulit ang lips na may lipstick. At saka kay Pe Fuentes, sabi niya, Diyos Ama ang nagsasabing isusugo ko ang aking anak, ang bugtong na anak upang tayo'y iligtas. Hindi nyo makikilala ang Ama kundi sa pamamagitan ng anak. Sugo nga mula sa Diyos. Ayan. So, okay. Dako tayo sa ating rebuttal. Mauna ulit dito si Fernando Camacho. 10 minutes bro, your time start now. Okay. So, sa akin pong muling pagtindig mga kapatid, no? Napansin nyo, hindi po natutulan ng ating pong kaibigan yung pagiging ako nga ng ating Panginoong Kristo. Ano? At maging yung pagiging alpha, masyadong napakahina ng kanya pong argumentation. No? Kasi doon sa tanong natin, ano, meron bang mababasa na sinabi ni Kristo na hindi ako ang una, no, at ang huli?
sabi niya, walang mailalatag siyang talata, no? Na sinabi ni Kristong ganon. Then binaliktad natin, may sinabi ba si Kristo na siya ang una at ang huli? Una niyang sagot, meron. Ano? Meron. Then niliwanag pa natin, no? Para pagdidiin. Ikalawa niyang sagot, wala. Nako mga kapatid, mababasahan na naman natin ito ng Santiago 1 talatang 7 hanggang 8, ng isang taong pabago-bago ang sagot, hindi makatatanggap ng anuman sa Panginoon. Mga kapatid, mahirap pagkatiwalaan ang isang mangangaral na pabago-bago ang turo. Pagdating po sa katotohanan, dapat fix. Kaya hindi niya nagiba yung ating panuntunan. Ngayon, isa pa, tinanong natin, binanggit niya yung aklat ng Apokalipsis na sinabi ni Kristo siyang una at ang huli. So dito, mas matibay ng ating Panginoon siyang una at huli, siya yung Alpha at ang Omega dahil may nabasa kaysa doon sa sinasabi niyang walang mailalatag. Di ba? Mas matimbang na meron. At mismo ang ating Panginoon ang nagsabi nito. Kaya muli na naman tayong nakatayo dito, mga kapatid, mga kaibigan. Then sabi niya, mali daw po at unknown yung writer nito. Hinanapan natin ng pruweba, yung burden of proof, nasa kanya ngayon, kasi sabi niya, hindi si Juan ang sumulat nito. Hinanapan natin, meron bang article siyang hawak? May pruweba ba siya? Meron bang ebidensya? Ang sabi niya po, wala. So, lumalabas, kwentong lugaw na naman ang atin pong ang pagpapatotoo ng kabilang panig. So paano niyan magigiba yung ating paninindigan kung panay kwentong kutsero ang dadalhin sa atin? Ngayon. Sa isang talata sabi niya, ginamit yung mga talata ng Biblia, ang turo ko hindi akin, kundi ito'y sa Diyos. Yes, totoo 'yon. Yung pagpapatotoo ay hindi akin, yung pagpapatotoo ko hindi akin. Opo, kasi nakalagay po sa talata ng Biblia, ang magpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya, kundi ang Ama. Tignan po ninyo sa 1:8-18. Ako ang ako ang nagpapatotoo sa akin din. Pansinin niyo yung ginamit ng talata, ang patotoo ko hindi akin kundi galing sa Ama. Nang sabihin dito ng ating Panginoon, ang patotoo ko sa akin din. Di dalawa na silang nagpapatotoo, di ba? Sino pa? At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. So pareho silang nagpapatotoo, mga kapatid. Ngayon, ano ang patotoo ng ating ng Diyos Ama sa ating Panginoon Jesucristo tungkol sa kanyang kalagayan? Hebreo 1:8, pansinin po ninyo patotoo ng Ama. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, tungkol daw kanino? Sa anak. Sino pong anak? Ang ating Panginoon Jesucristo na siyang Alpha at Omega, na siyang una at huli. Sabi niya rito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Ano po? O Diyos, ang pagpapatotoo ng Ama. Ayan, kaya mga kapatid, ang Ama at ang ating Panginoon Jesucristo, nagpapatotoo rin po patungkol sa Kanya. Ngayon, hindi lang yan. Ano pa sabi ng Ama? Talatang 10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo kinasasaligan ng lupa. Ano pa pagpapatotoo ng Ama? Tinatawag din siya o kinikilala rin siyang ikaw, Panginoon. Kaya mga kapatid, paano ngayon matitibag ng kapatid na Ali yan? Yan. So, hindi po nanayo. Ngayon, may sinabi ba si Kristo na siya ay creator? Meron ho. Binasa ko na nga po kanina, binanggit ko na nga Isaiah 48, talatay 12. Basa. Inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga. Hindi ba? Pamilyar kayo? Ako nga. Ako ang una. Ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa. Ang aking kanan siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila nagsisitayong magkakasama. Sinabi ba na siya ay creator? Yes, talatang 13. Ano katibayan na si Kristo yan? 16. Kayo'y magsilapit sa akin. Inyong dinggin ito mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Sino nagsasalita rito? Yung manlilikha, yung ako nga, yung una at huli. Ano sabi pa niya? Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako.
at ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Meron bang Diyos na nasusugo? Meron. Ang anak. Ano ginampanan ng anak? Sa pasimula, ano sabi? Siya po'y manlilikha. Ano gamit ng titulo? Una at huli. Kaya nga ang ating Panginoon talagang tunay siyang sugo, tunay siyang propeta. Bakit isinugo siya ng Ama Pero bago siya isugo ng Ama, ano muna siya? Kalagayang Diyos muna, mga kapatid. Kaya sabi sa 1:1, ang berbo ay Diyos at nagkatawang tao ang berbo. Kaya yung katawang lupa niya, yun ang mayroong pasimula. Sinabi ko yung sa aking presentation ng una. Kaya wala pong natibag ang kapatid na Ali Sultan. Ngayon, yung nang sabihin ng ating Panginoon, siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung una, siya ang huli. Ang ibig sabihin nito, wala talaga siyang starting point ng pag-iral sa kanyang pagiging Diyos at wala rin po siyang katapusan. Kasi sabi nga niya, siya yung kahapon, siya yung ngayon, at sa hinaharap. Napakaliwanag po niyan, mga kapatid. At siya na rin, pinatutuhanan na rin ng kapatid na Ali sa pamamagitan ng kanilang Quran. Halimbawa, dito sa Quran, 57 talatang 3b, kapag pinag-uusapan yung pagiging una at ang huli, ang ibig sabihin nan walang starting point. Sabi rito, siya ang una, close and open parenthesis, walang anumang bago pa sa kanya. At huli, close and open, walang susunod sa kanya. Kaya pag sinabing una at huli, ibig sabihin nun, walang mas nauna sa kanya, wala ring mas nahuli sa kanya. Ayan. At yan ay taglay-taglay ng ating Panginoon. Tandaan natin, pinatunayan ni kapatid na Ali na walang mababasa na sinabi ni Kristo na hindi ako ang una at ang huli. At maliwanag din natin na nakita sa kanyang sagot kung mayroon bang sinabi si Kristo na siya ang una at huli. Ang sagot ng kapatid na Ali, thank you, ang sagot ng kapatid na Ali, meron daw po. Meron daw po. Kaya nananatiling matatag yung atin pong itinayo. At ito'y isang malaking problema na naman sa panig po ng Islam. Then, doon sa sinasabi niya, dahil ang ating Panginoon, una at huli, ibig daw bang sabihin siya ang Diyos? Mali. Ang ibig sabihin niyan, siya po ay Diyos. Ayan, Kasi kapag sinabing siya ang Diyos, wala nang iba, hindi na Diyos ang Ama, hindi na rin Diyos ang Holy Spirit. Hindi ho ganoon, mga kapatid. Kaya doon sa mga talata ng Biblia, mga kapatid, malinaw ng ating Panginoong Diyos, na ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Ama, na siya po ay Diyos at Panginoon. Yung tungkol sa kanyang pananalangin, yung tungkol sa kanyang pagpapatirapa, paghiling na makahilingan, sa kalagayang tao po yun, mga kapatid, pero hindi sa kalagayang Diyos. At maliwanag din doon sa Mika 5:2 na hindi niya binalikan na ang ating Panginoong Kristo na lilitaw sa Bethlehem ang pinagbuhatan, yung pinagmulan niya mula ng walang pasimula. Sa Hebreo na kasulatan, pag sinabing walang pasimula, olam. Ibig sabihin ay walang mas nauna pa sa kanya. So napakalinaw po niyan, mga kapatid. So ngayon, hinihilingan ko naman ang ating pong kaibigan. Patunayan po niya sa atin. Uli, bigyan natin ng chance na si Kristo ay hindi kinausap ni Abraham. At hindi siya ang Alpha at hindi siya ang Aqua. Sorry, nabahinga ko. Okay, na hindi siya yung ako nga at hindi siya kinausap ni Moises sa lumang tipan. Ayan. At mamaya po, meron tayong mga ilalabas pang talata na katunayan ng ating Panginoon umiiral na sa luma pang tipan. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal ng affirmative side at sa mga bagong nakasubaybay sa ating live streaming ngayon, ang kanilang topic, patutunayan ko na si Jesus ay ang Alpha at ang Omega. Ang affirmative natin, si Fernando Camacho ng SDA, yung nagsasalita kanina. Negative naman yung magtatanong ngayon, si Ustad Ali
Sultan ng Islam. At dako tayo, 7 minutes sa iyong pagtatanong, Bro Ali. Time start now. Sabi mo kanina si Jesus ay Diyos at sugo. Meron bang Diyos na pwede sugo? Yes, meron po. Ang atin pong Panginoong Kristo. Nabasa natin buhat sa aklat ng Isaias, Kapitulo 48, 12, 13 at 16, na siya yung manlilikha, siya yung ako nga, ang una tuli, at siya isinugo ng ating ng Diyos Ama. At ayon sa 8:42 ng Juan, ay pinakilalang siya nga talaga ang sugo ng Ama. Kaya meron pong Diyos na nasusugo. Question, yung nabanggit mo kanina na mga aklat sa Isaias, mayroon bang pangalan doon si Jesus? Yes, meron po. No? Kung napansin nyo po, sabi ng manlilikha, ako nga, sabi niya, ako nga, ang una at ang huli. Binasa natin sa aklat ng Apokalipsis, siya yung ako, siya yung una tuli, ang ating Panginoon Kristo, sa 1:8:58, ang ating Panginoon Kristo rin, yun pong ako nga. Kaya meron pong mababasa sa Biblia, sapagkat ang Biblia nagsasabi ng katotohanan. Ang itinatanong ko doon sa aklat na Isaias, bakit mo itinatakbo agad doon sa mga Apokalipsis? Opo, sapagkat ang lumang tipan ay pundasyon ng bagong tipan. Kaya ang luma at bagong tipan, yan po ay magkasuwato, hindi po yan magkalaban. Nang sabihin sa aklat ni Isaiah na ako nga ang una at ang uli, no, dalawang nakita natin doon, yung salitang ako nga at yung una at ang uli na ginamit sa bagong tipan patungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya maliwanag ng ating Panginoon Kristo ang Alpha at ang Omega. Kaya yung inyong pong pananaw, ibang Jesus po ang inyong tinanggap na hindi pinangaral ng mga apostol sa bagong tipan ni ng ating Panginoong Kristo. Nabanggit mo kanina, pati si Holy Spirit ay Diyos din. Ilan persona ang Diyos mo? Opo, bagamat wala sa paksa, pero sasagutin ko na rin. Ang Diyos ay mayroong 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit, nasusugo rin po yan eh. Kahit na yan ay Diyos, katulad ng ating Panginoon Kristo. Pero balik tayo sa paksa ng ating Panginoon Kristo, ay nagpapatunay na siyang Alpha at ang Omega. Kaya ko naitanong yon kasi nabanggit mo na Diyos din sabi mo, hindi mawawala ang pagka-Diyos ni Holy Spirit at yung Ama. Kaya naitanong ko sa iyo kung ilan ang Diyos mo. Ilan ba ang Diyos mo? Isa lang po ang Diyos. Binubuo lamang sila ng 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. At napatunayan ko sa paksa natin ito na ang Anak, ang ating Panginoon Kristo, siya po ang Alpha at ang Omega na nagpakababa sa lupang ito. At iniwan niya yung kanyang anyo bilang Diyos. Okay, hanggang doon na lang. Mag-rebuttal na lang ako. Salamat, kapatid na Ali. Okay, so dako tayo sa rebuttal ni Bro Ali. 10 minutes ulit, bro. Wait lang, set lang natin yung ating time. Time start now. Okay, aking rebuttal. Itong katunggali ko, galing sa bibig niya na hindi ko daw natutulan ang pagka-alpha at omega ni Jesus. Yun ang akala niya. Pero kung napapansin niya, yung mga latag ko kanina, ay pangbasag na yun sa kanya. Kahit na yung tanong ko sa kanya, itinanong ko sa kanya, si Jesus ba ay anak ng tao? Sabi niya, yes, anak ng tao. Doon sa pagsagot niya ng anak ng tao, ay nawala na yung pagka-alpha at omega. Wala na, hindi na alpha, hindi na una si Jesus kasi anak siya ng tao, anak siya ni Maria, mayroon siyang pinagmulan. Ang meaning ng una ay walang pinagmulan, siya ang unang-una. Bago palikhain siya ang mga tao, si Maria, langit at lupa ay
siya na ang una. Pero inamin niya na anak-anak daw ng tao. Doon pa lang ay natulungan pa niya ako. Parang natulungan pa niya ako sa tindig ko na hindi si Jesus ang Alpha at Omega. Kasi anak ng tao si Jesus, hindi siya ang una. Hindi siya ang una. Yan, mga kapatid. Kaya basag na yung sinasabi niya na hindi ko daw nabasag, hindi daw nanayo ang tindig ko. Pero yung nailatag ko sa mga latag ko na ang Allah ang siya ang una at huli. Mayroon bang pinagmula ng Allah? Wala. Siya ang una at huli. Pangalan niyang Awal. Awal, akhir. Siya ang una at huli. Walang pinagmulan. Ipinanganak ba ng tao si Allah? Wala. Kaya doon pa lang, malakas yung tindig ko. Yung nabanggit ko din sa awit 92 na ang Diyos ay walang simula at walang hanggang Diyos. Hindi yun tumutukoy kay Jesus. Diyan sa Lumang Tipan, walang nabanggit diyan na pangalan ni Jesus. Hindi yun si Jesus. Ang sa Lumang Tipan, ang turo sa Lumang Tipan ay iisa lang ang Diyos. Walang turo diyan na yung tatlong persona. Naitanong ko sa kanya yung tungkol sa tatlong persona kahit labas yung sa topic. Kasi nabanggit niya na hindi daw mawala sa pagka-Diyos si Espiritu at si Ama. Kaya ang kontra yan sa mga talata doon sa Isaias. Pero naitanong ko sa kanya kasi iginigiit niya na si Jesus daw ay creator. Manlilikha daw si Jesus. Pero itinanong ko sa kanya, mayroon bang sinabi ni Jesus na siya ay I am the creator, I am creator? Sabi niya, oo, doon sa Isaias. Binasa niya yung Isaias, ay pinakinggan ko, walang pangalan doon si Jesus. Sabi ko, bakit ang binabasa mo ay walang pangalan si Jesus? Sabi niya, pupunta ako doon sa Apokalipsis. Doon pa lang, basag na yung tindig niya kasi ang tanong ko, doon sa tungkol sa aklat na Isaias, bakit walang pangalan ni Jesus? Doon niya hahanapin sa Apokalipsis. Kaya mahina yung tindig mo. Kaya hindi ako kumbinsi sa mga mga palabas mo na si Jesus ang una at huli kasi anak ng tao si Jesus naitanong ko rin sa kanya, mari bang maging Diyos ang sugo, yung isang propeta? Kasi inaamin niya na propeta si Jesus. Sabi niya, oo, pwede yung sugo ay maging Diyos. Hindi ako maniwala sa iyo. Lahat ng propeta, walang naging Diyos. Ikaw lang ang nagka-claim. Walang propeta na naging Diyos. Walang sugo na naging Diyos. Wala yan. Yan. Ang totoo, si Jesus, hindi siya ang creator. Yung nabanggit sa Quran ay yun ay galing yun sa pahintulot ng Allah, yung mga nakabuhay ng ibon, nakabuhay ng patay. Narinig ko rin kanina sa debate kanina ni Brother Rasya at si Ostada Ibrahim na yung sa Biblia hindi lang si Jesus ang nakabuhay ng patay. Kaya hindi mapanaligan na kung sasabihin mong Diyos si Jesus dahil nakabuhay ng patay, hindi yun mapanaligan. Yung mga tanong ko sa kanya kanina, si Abraham, kasi sinabi niya, si Abraham daw ay bago ipanganak ay nandoon na si Jesus, ako nga daw, yun daw si Jesus. Itinanong ko sa kanya, mayroon bang verse na sinabi ni Abraham na Diyos niya si Jesus? Sabi niya, oo, mayroon. Sabi ko,
pakilatag ang verse. Ang isinagot lang niya, yung verbatim daw, verbatim. Pero hindi daw hindi sinabi ni Jesus na, hindi sinabi ni Abraham na Diyos niya si Jesus. Wala siyang nailatag na malakas na katibayan. Kaya basag na yung tindig niya. Kasi wala siyang nailatag na Diyos ni Abraham, si Jesus. Wala siyang nailatag. Ang malabo yung tindig niya. Siya ang lugaw. Lugaw yung tindig niya. Yan, naitanong ko rin sa kanya, yung salita ba, yung galing sa bibig ng Diyos na salita niya, pwede ba yun maging Diyos, yung salita ng Diyos? Sabi niya, special daw yung nasalita ng Diyos eh. Hindi magiging Diyos yung galing sa bibig niya. Kasi kung magiging Diyos yung salita niya, dadami ang Diyos, marami ang Diyos. Ang totoo sa Diyos, iisa lang yan. Babasahin ko yung mga turo ni Jesus kasi ito ang katibayan mula mismo sa bibig ni Jesus na siya ay pinakilala niya ang nag-iisang Diyos. 1:73, sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na nag-iisang tunay na Diyos at makilala nila ako na ako ay sinugo mo. Doon sa tunay na Diyos na nag-iisa ay yun ang tunay na Diyos. Yun ang Allah. Sa Biblia ninyo, ayun ang tinatawag ninyo na Ama. Pero hindi niya tunay na pangalan ng Ama kasi Ama, hindi yan pangalan ng Diyos. At saka walang ang Ama ay ang Diyos ay walang anak yan, walang kasama yan, nag-iisa yan eh. Pag sabi na isa, walang anak. Yan. Si Jesus ay sugo niya, nag-claim siya, lahat ng propeta ay sila ay nagsasaksi na ang Diyos ay nag-iisa at sila ay sugo. Yan ang shahada nila, yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna inni rasulullah. Yun ang shahada nila na sila ay nagsasaksi na nag-iisa lang ang Diyos at sila ay sugo ng Diyos. Kaya si Jesus, doon sa 1:73, siya ay nagsaksi na nag-iisa ang tunay na Diyos at siya ay sugo ng Diyos. Kaya kanina, marami akong nailatag na mga verses na si Jesus ay sugo ng Diyos. Kaya hindi siya ang Alpha at Omega. Hindi siya Alpha at Omega. Mayroon bang sugo na siya ang Alpha at Omega? Wala. Si Jesus, anak siya ng tao. Kaya doon yun ang pinakamalakas na katibayan ko. Yun ang panggiba doon sa tindig niya na hindi Alpha at Omega si Jesus kasi mayroon siyang pinagmulan. Ipinanganak siya ng tao, anak siya ni Maria. Pero ang palusot niya, sinabi niya, yung daw si Abraham na nauna daw si Jesus kay Abraham. Pero nung tanungin ko siya kung Diyos ni Abraham, nag-uupo lang siya, mayroon daw, pero wala siyang nailatag na verse. Ang sinabi lang niya, yung verbatim daw. Ano ba yan? Hindi yan, wala yan, hindi yan oobra na mga atake mo. Time. Yan. Time na ba? Salamat, Brother Rasya. Okay, so dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Fernando Camacho. Pa-unmute bro. Okay. Okay, time start now. Okay. Sabi mo hindi pa umiiral ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Old Testament at pinatutunayan po ninyo. Diyan sa unang Korinto 10:4, sino po yung bato na kasakasama ng bayang Israel sa lumang tipan? Yung ginamit mo na talata ay galing kay Pablo, Korinto yan. Kaya iba yung lumang tipan. Iba Okay, ang next lumang question. tipan.
Uulitin ko po ha. Uulitin ko. Doon sa unang Korinto, 10:4. Hindi ko tinatanong kung kanino galing, no? Diyan sa unang Korinto 10:4. Sino yung bato na tinutukoy po riyan? Tama ba na yan ay ang ating tama ba na yan ang Panginoong Hesukristo? Yes or no? Pass ako dyan. Pass. Hindi ko Okay. yan nakuha. Okay. Dahil nagpas ka, ang sabi po sa talatang ito ng unang Korinto 10:4, ang lahat ay nagsiinom sa isang inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Sino po yung bato na sumusunod sa bayang Israel sa lumang tipan? Tama ba na yung bato ayon sa talatang ito ay si Kristo? Yes or no? No. Hindi ako maniniwala sa galing kay Pablo. Paano magiging bato si Jesus? Si Jesus, sugo yan ng Diyos. Hindi yan pwede magiging bato tapos iinuman ng mga tao. Si Pablo, mayroon yan nabanggit sa Biblia na si Pablo ay toso at mandaraya at sinungaling. Okay. Next question. Hindi na muna kita susundan sa pagiging tuso kasi tinalo na kita dyan nakaraan. Ito tanong. Diyan sa Hebreo 11, talatang 26. Oh, sino ang pinili ni Moises? Si Kristo o ang Ehipto? Yung Hebrew, pagkakaalam ko Objection, diyan. Mr. Moderator? Okay. Ano yung ating objection, bro? Yes, categorical po ang aking tanong. Okay, Doon sa Hebreo 11:26, Mm. sino ang pinili ni Kristo? Sino yung pinili? Yung Ehipto ba? Sino ang pinili ni Moises? Yung Moises. Ehipto ba o si Kristo? Yung Ehipto, taga-Ehipto ba? Yan ba yan? Apo, Or Apo. si Kristo? si Kristo. Yan yung ating categorical, bro Ali. Ayon sa ating rules, bibigyan kita ng unang warning dito. Siyempre, pakisagot ng categorical, bro. Ang tanong niya, sino ang pinili ni Jesus? Yung pinili ni Moises, yung taga-Ehipto o yung si Jesus? Ang pagkakaalam ko diyan ay mas pinili niya yung taga-Ehipto dahil hindi pa niya kilala si Jesus sa panahon na yon, dahil si Jesus hindi pa Next ipinanganak sa panahon ni Moises. Okay. Okay, next question. Sabi po ninyo, ang Diyos ay walang kasama, ano? At walang anak. Okay. Dito muna kita tatanungin sa walang kasama. Oh, at binanggit mo na rin si Allah. Oh. Dito sa inyo pong sura, ano ho? May binabanggit dito na isa siya sa mga creators. O, sino yung kasama niya na isa sa mga creators? Wala siyang kasama. Yung paggamit ng Allah ng we, yun ay plural of majesty o kaya plural respect. Kasi ang Allah, nag-iisang Diyos siya. Ang mga kasama niya sa langit ay yung mga anghel, na yung pagsalita niya ng we ay pinasasaya lang niya yung mga anghel niya, Next ngunit question. hindi mga Diyos yung mga anghel. Okay. Pinasasaya niya nang sabihin niyang siya ay isa sa mga creators? Si Allah? Tama ba pagkarinig ko? Mayroon ba ano ba ang ginamit mo? Kasi ang Allah, yung paggamit niya ng we, ay yun ay mga salitang talino yon.
wisdom. Katulad ni Marcos na pwede siyang magsabi na we declare pero iisa lang ang presidente. Ganon din ang Allah. Pag gumamit ng we ay nag-iisa lang siya. Next question. Pero hindi mga Diyos yung mga kasama niyang mga anghel. Okay. Next question. Ayon dito sa inyong dali ha, sisipiin ko lang ano, yan. Okay. Ayon dito sa Islamic invasion, si Allah raw, no? Allah was the name of a pagan deity. Ano, pinatunayan ng mga scholar na si Allah ay isang pagan deity. Ano ho? Papaano mo ngayon i-rebat si Robert Murray? Yung Robert Murray na nagsabi na si Allah ay pagan, ay kafir yan si Robert Muti. Kasi ang pangalan lang ng Robert ay walang Muslim na nagngangalan ng Robert. Halata namin yung mga kafir. Yung kafir ay pwede niya sabihin na pagano ang Allah. O Diyos-Diyosan ng Allah. Astagfirullah. Okay. Kapag ba ang nagpatotoo at nag-research ay hindi Muslim, ibig bang sabihin kafir na agad yun para sa inyo? Yes or no? Oo, pag yung research niya ay salungat sa Islam, ay kafir yun. Kasi alam namin ang Allah ay hindi pagano, hindi siya marami, Time. nag-iisa Okay, lang next siya. question. Time na. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal ng negative. Bro Ali, 10 minutes para sa yung rebuttal, bro. Time start. Rebuttal pa rin o Hindi pala. conclusion na? Pasensya. Conclusion na pala. Okay. Dako tayo conclusion sa conclusion. 5 minutes, bro. Time start. Bro Ali, now. Okay, kung aking conclusion, nabasag ko yung mga latag niya. Kasi katulad yung sinasabi niya na si Jesus ang Alpha at Omega. Doon pa lang sa pag-amin niya na si Jesus ay anak siya ng tao, anak siya ni Maria, ay hindi na siya Alpha at Omega. Hindi siya ang una kasi mayroon siyang pinagmulan Pero yung tindi ko na ang Allah ang Alpha at Omega, awal at akhir, ay yun ang tunay kasi ang Allah ay wala siyang pinagmulan. Yan. At saka yung mga kanina, naitanong ko sa kanya, si Jesus ba ay creator? Nabanggit ba mula sa bibig ni Jesus na I am creator? Ang sinagot niya Isaias, pero walang pangalan doon si Jesus. Wala, hindi yun umubra. Yung sinabi niya si Jesus daw ay una kay Abraham, tinanong ko siya kung Diyos ba ni Abraham si Jesus. Wala siyang nailatag na verse. Wala, hindi yun umubra. Kaya mga kapatid, itong si Jesus ay walang nag-claim na propeta na Diyos nila si Jesus o walang nagsabi na si Jesus ay Diyos, Alpha at Omega. Kahit mismo si Maria ay kilala niya ang anak niya kasi anak niya pero hindi niya sinabi na Diyos yung anak niya, Diyos na una at huli. Walang sinabi ni Maria na Diyos yung anak niya. Yung mga galing kay Jesus ay pinakikilala ni Jesus ang nag-iisang Diyos. Sinabi ni Jesus, ang toro ko ay hindi galing sa akin, kundi galing sa nagsugo sa akin. Doon pa lang naklaro na si Jesus ay sugo. Yung mga turo pala niya ay
galing sa Diyos, inihayag sa kanya ng Diyos. Yan. Meron din ako nailatag na mga talata kanina na si Jesus ay hindi siya ang Diyos na Alpha at Omega. Katulad din yung inilatag ko kanina sa Lucas 18:18, mayroong isang lalaki nagtanong kay Jesus, mabuting guro, paano ako magmana ng buhay na walang hanggan? Pansinin mo, itong buhay na walang hanggan ay importante ito kasi ito ang kaligtasan. Pero sinagot ni Jesus agad, huwag mo akong tawagin na mabuting guro dahil walang mabuti kundi ang Diyos. Doon, itinanggi ni Jesus na siya ang Diyos na Alpha at Omega. Hindi itinanggi niya na Diyos siya kasi hindi siya nagpatawag Katulad ng presidente. Katulad ako, sabihin mo, tawagin mo akong presidente. Aangal ako, sasabihin, huwag mo akong tawagin na presidente dahil walang ibang presidente kundi si Rodrigo Duterte. Ganun yon yung sagot ni Jesus na tumanggi siya na Diyos siya. Kasi sinabi niya, hindi ako mabuti, ang mabuti lang ang Diyos. Kaya pangbasag din yun sa yung tindig mo na iginigiit mong si Jesus ay Alpha at Omega, na Diyos si Jesus. Basag na doon sa talata na yan, basag na yung tindig mo. Yung nabanggit din ni Jesus doon sa Marcos 12:29, sinabi ni Jesus, ito ang mahalagang utos, o pakinggan mo o Israel, ang Diyos natin lahat ay iisa. Ipinakilala niya na iisa ang Diyos. Nasundan pa doon sa Marcos 12:32, sumaksi ang mga eskriba, sabi nila, tama ka guro sa sinasabi mong iisa lang ang Diyos, wala ng iba. Kaya mayroon Diyos si Jesus. Siguro time na. Okay, salamat. Okay, so dako tayo sa conclusion ng ating affirmative, another 5 minutes. Siyempre, so bro, 5 minutes, final conclusion, time start now. Okay, so hindi na ako masyado magre-rebat sa kanya, mga kapatid, no? Kasi paulit-ulit na lang po, no? At maliwanag naman yung ating mga talatang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo talaga. Siya talaga yung Alpha at ang Omega. Ano ho? At gusto kong maunawaan po ninyo, no? Yung unang Korinto 10:4 na itinatanggi niya, inapakalinaw po. Ang sabi rito, ang lahat ng nagsiinom ng isang inuming dingyaon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ito po ay naganap sa lumang tipan. Ano? At yung bato purya na ina-address kay Kristo, ang ibig naman sabihin niyan, yan ay nagre-represent kay Kristo. Kaya umiiral na ba siya sa lumang tipan? Umiiral na. Ano? Yung Hebreo 11:26 napilit niyang iniiwasan, como sinungaling daw si Apostol Pablo, tuso. Pero nung debate namin, hindi naman niya napatunayan na tuso at sinungaling si Pablo. Ano? So dito maliwanag, mas pinili pa ni Moises yung kadukaan ni Kristo kaysa kayamanan sa Ehipto. Ayan, no? Umiiral na ba siya? Umiiral na. Bakit? Siya po yung Alpha at ang Omega. Siya yung una, siya rin ang huli. Ano? At huwag kayong palilito sa kanya kasi pinalalabas niya na mayroong berbo na naging Diyos. Mali, no? Kundi dapat ang berbo ay Diyos. At yung berbo nagkatawang tao. Ganun po dapat, ano? At mali rin yung kanyang akusasyon na propeta na naging Diyos. No? Walang propeta na naging Diyos. Si Kristo, Diyos na isinugo. Isa sa kanyang gampanin, pagiging propeta. Dati na po siyang Diyos, isinugo lamang po siya. Kaya hindi po nakakabasag yung kanyang mga tindig. Yung awit 90 talatang 2 ay tumutulong po sa akin niya, mga kapatid. Dahil sabi niya, ang Diyos daw walang kasama. Ano? Meron ho, mga kapatid No? Eto, tignan niyo, babasahin ko. Oh. At pagkatapos ay ginawa namin ng nukta. Dito na ako sa medyo baba. Ano? At pagkatapos ay aming nilikha siya bilang bagong nilikha.
O, tao pinag-uusapan, yung nilikha nilang tao. Ano ho? Kaya't papurihan si Allah, ang pinakamahusay sa tagapaglikha. Eh di marami siyang kasama, siya lang yung pinakamahusay sa mga tagapaglikha. O, at ito, hindi ito sa paglikha ng kung ano-anong mga gadget. Ang pinag-uusapan dito, paglikha sa tao. 23:14 ng sura. O, kasi nga, ito nga Islamic literature nilang Quran, hindi ito mapapanaligan ng katotohanan eh. Mali ito eh. O, tignan nyo. O, isa pa, dito sa kitab Al-Iman, ano? The unity of Allah, ginamit the unity of Allah. Alam niyo po ba pag ginagamit yung the unity of Allah? O, tignan po ninyo sa kanilang mga publication. Talagang mayroong kasama siya. Ang ibig sabihin niyan, the harmony o pagkakaisa ni Allah. O, di marami sila. O, ngayon, sabi niya ang Diyos wala daw anak. Yung Quran nila may anak din eh. Tignan po ninyo, dito sa pahina 51 ng Islamic Invasion, sabi, the Quraysh tribe into which Muhammad was born was particularly devoted to Allah, the moon god. Allah, and especially to Allah, 3 daughters. Sino-sino yung 3 daughters na yon? Ano? Siya yung si Allat, Uza, si Manat, na tinatawag ding 3 goddesses. Tignan niyo yung goddesses, small letter G, mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi si Allah, sabi rito, ay isang moon god. O, may pasimula ba si Allah? Meron. Kailan nagpasimula? Yung Allah. O, nang kilala nila lang Diyos, yung moon. Ano ho? Wala pang Islam na kinikreate pa lang ang mundo. Ano ho? Nandiyan na po ang pagkakilala sa Elohim, sa Trinity. Ang ating Panginoong Kristo ay manlilikha na. Juan 1 talatang 3. O, kaya ito nagsasabi ng katotohanan itong mga researcher na ito eh. Hindi ko mo hindi Islam, kafir na. Mali po mga kapatid. Kahit yan hindi Islam, basta nagsasabi ng katotohanan at meron silang mga research, meron silang mga thesis, paniwalaan mo. Ano ho? Hindi yung kung mo lumabag lang sa pamantayan natin, hindi natin tatanggapin. Ano ho? Sabi ng isang talata, no? Sa Proverbs 10, ano ho? Tingnan po ninyo. Sa Proverbs 10, talatang 17, ano ho sabi rito? Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway. Ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Kaya kapatid na Ali, makinig ka sa tamang turo. Ano, dito may isasalba ka kasama ng iyong sambayan at makalalasap ka ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Ayan, at dyan natatapos ang debate natin between Fernando Camacho ng SDA versus Ali Sultan ng Islam. At bago natin i-end yung live, syempre bigyan muna natin ng tig 1 minute na pasasalamat. Ang dalawa, this is not rebuttal. Unahin na natin si Fernando Camacho. Magpasalamat ka, bro. Okay, lubos ako nagpapasalamat sa atin pong nagawang pag-aaral. Kahit ako po ay medyo talagang inuubo, ay naitawid natin ng may kaayusan at mapayapa. No, salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang patuloy na paggabay. At siyempre sa Debaters Convention, kay kapatid na Edwel, Marte, kapatid na Joffer, Rod, Pastor Wimpy, Noel, kay kapatid na Ryan at kay Ronsen. At siyempre sa aking napakagwapong laging nakakausap kapatid na Ali Sultan. At siyempre kinakongratulate ko ulit. Congratulations ulit, Brother Rasya, sa muli mong pagkapanalo sa pananampalatayang Christian laban sa Islam. Ayan, congrats. Sundan po ninyo ako sa aking channel mga kapatid. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po dyan ang programang Back to the Truth Ministry. Meron din po kaming live broadcast tuwing Sunday, 4 to 6 p.m. Naulit po yan ng Martes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9. Muli po, sa Diyos ang kapurihan at salamat po sa inyo lahat maging sa comment section. Sino pa ba? Yun. At okay na po. So maraming salamat po. Back to you, Mr. Moderator. And congrats. Okay, salamat. At dako tayo sa kay Bro Ali na isang imam ng Islam. Bro Ali, pasalamat ka, bro. Magpasalamat din ako sa lahat ng mga nakinig nandito sa room at ng mga viewers. Ito ang aking mga kaibigan. At lalong-lalo na sa Allah, siyang nagpahintulot sa akin.
At ito dito sa programa Debaters Convention. At babatiin ko rin yung nakipag-debate na Islam kasi si Fernando Camacho, binatin niya si Brother Russia. Babatiin ko rin yung katunggalin niya kanina na si Ustad Ibrahim. Panalo ka, kapatid. Kaya yan po. Kaya yan, hanggang dito na lang. Okay, at syempre, Debaters Convention gusto din magpasalamat sa tantradashweda.com. Sorry, Si Russia lang ang malakas. natatawa ako. Sige. YouTube channel din ng Debaters Convention. Pag-subscribe nyo at yun, Debaters Convention. We're out. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang